Familiar ba kayo sa halaman na ito? Alam ko, kilala nyo to. Ito lang naman ang golden snake plant o tinatawag sa scientific name niya na Sansevieria transficiata. Ito ay native sa West Africa from Nigeria to Congo. Pero dito sa Pilipinas, marami din ang nagtatanim ito. Kaya naman very common plant ang ating mga snake plant. Bukod sa napakagandang kulay at shape nito, marami ang nagko-collect nito dahil nga nag-aakit ito ng swerte. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano ito alagaan. Sa pag-aalaga dito ng ating mga snake plant ng mga golden when it comes to sunlight, syempre diba golden sila. Yung mga golden snake plant, mas gusto nila yung bright light or full sun. Yes mga ka-jungle, pwede sa full sun and indirect sunlight. Sa pagdidilig naman ng ating mga snake plant, ugaliin ng hindi ito palaging dinidiligan. For example, kung dry na or tuyo na yung soil nila, doon na kayo magdidilig. Ayaw nila kasing palaging sinadinidiligan since ang ating mga Sansevieria ay mga species siya ng mga cacti at saka mga succulent. Semi-succulent kasi ang mga ganitong halaman. Kaya naman, mas maganda kung minsan-minsan lang natin sila didiligan. So, tumutubo naman talaga sila kahit walang dilig. O, diba? Be mindful lang sa halaman na ito dahil nga, naglalaman ito ng substance na toxic ito sa hayop at saka sa tao. Kaya naman, kung tayo ay magpaparami nito, magka-cut nito ng mga cuttings ng ating mga leaves ng ating snake plant, yung dagta nito ay makati. Kaya naman, ingat lang, be mindful kapag magpaparami ng mga halaman na ganito. Mas maganda kung galing siya sa kanyang suloy para hindi po siya delikado sa pagtatanim. Ang ating mga golden snake plant ay pinapaniwalaan na swerte dahil nga, according to Feng Shui, kapag daw yung halaman ay may ginto sa gitna, meaning nito ay nagpo-promote po siya ng abundance. So kaya naman, kung meron kayong mga ganitong halaman ng mga snake plant, alagaan nyo ng mabuti dahil swerte ito. Sabi nila, ang dagta ng halaman na ito ay sobrang kate kapag maidampi sa katawan. Ngunit, isa ito sa very common na halaman na kinokolekta ng mga tao dahil maganda ito alagaan, madali alagaan ng mga home decor plant. Ang tawag sa halaman na ito sa kanyang scientific name ay Zamioculca zamiofolia o sa short term na ZZ plant at tinatawag din ito sa common name mas kilalang welcome plant. Itong ating mga ZZ plant ay native to Africa. Pero dito sa Pilipinas, madami din ang tumutubo dito dahil cultivated din ang halaman na ito. Kung inyong mamaripatin ang halaman na ito, ang dahon niya ay makintab at makapal dahil type siya ng succulent plant. Pag-usapan naman natin ang pag-aalaga ng ating mga welcome plant o ZZ plant. Alam nyo ba, kayang ito i-tolerate ang low light. So, pwede ipasok sa ating indoor o mga houses. Kaya naman tinawag siya na home decor plant. And when it comes to watering naman, huwag niyong didiligan masyado itong ating mga ZZ plant para hindi ma-overwater. Dahil yung mga ugat nito ay nalulusaw dahil mala-succulent type ito. Same kasi sila ng mga snake plant, mga ka-jungle, na hindi sila palaging dinidiligan. You can water this plant once a week or twice a week. Kung gusto niyo magtanim ng ating mga welcome plant, ang gagamitin yung soil ay perlite and garden soil. Pwedeng-pwede na yan, tutubo ng ating mga welcome plant. Kung nais nyo magparami ng mga welcome plant, pwedeng-pwede ang water propagation and direct to soil propagation. Bakit nga ba tinatawag ito na welcome plant sa kanyang common name? Dahil alam nyo ba, mabilis itong mahanap at ma-display sa mga front door natin. And according to Feng Shui, ito daw ay nag-a-attract ng prosperity, abundance, and good opportunity sa pasok ng ating bahay. Kaya naman yung mga establishment na may mga business, naglalagay sila sa front door ng mga ZZ plant o welcome plant. Mag-ingat lang sa halaman na ito dahil ang mga dahon nito ay naglalaman ng calcium oxalate crystal na siya ang magkukos ng pangangati ng ating mga balat. Kaya naman kung magpo-propagate kayo, maggamit kayo ng gloves, o di kaya ilayo ito sa mga bata o mga for babies ninyo kung meron kayong mga alagang aso. And nare-recommend ko din ito sa mga beginners na nagtatanim ng mga halaman. Kung gusto nyo mag-collect, ang welcome plant ay para sa inyo. Ang ating mga welcome plant at ZZ plant ay cultivated dito sa Pilipinas. Ngunit paramihin din natin sila katulad ng mga native species here in the Philippines. Familiar ba kayo sa halaman na ito? Alam ko, magugustuhan nyo ang video na ito, lalo na sa mga plantita at plantito dyan, dahil favorite na favorite ito.
Ito lang naman ang tinatawag na caladium plant o sa native Filipino name na gabi-gabi. Alam nyo ba ng ating mga caladium plant o gabi-gabi ay native to the rainforest of South America. Pero dito sa Pilipinas, marami din ang tumutubo dito, katulad sa mga bundok o sa mga gilid ng sapa. Alam nyo ba na pinsan ito ng elephant ear, mga philodendron at saka mga peace lily. Ang common name in Filipino ay Corazon de Maria o tinatawag itong gabi-gabi. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung paano alagaan itong ating mga caladium plant. Alam nyo ba na ang magandang pwesto dito sa ating mga caladium plant ay ilagay ito sa maliwanag pero hindi direktang sikat ng araw. Parang nasa ilalim lang ng puno o di kaya kung nasa loob ng bahay ay malapit sa bintana para hindi masunog agad yung kanilang mga dahon dahil sobrang nipis ng mga dahon ng ating mga caladium plant. Ang ating mga caladium plant ay kinakailangan na regular ang pagdidilig. So everyday talaga. Kasi nga itong mga caladium plant gusto nila na palagi silang dinidiligan. Pag kayo ay nakakaranas ng medyo namamatayan ng mga halaman ng mga caladium, huwag kayong magpanik dahil kapag tag-ulan o taglamig, na-experience ang dormancy. Ibig sabihin, yung mga dahon nila ay nalulusaw. Pero huwag kayong magpanik dahil nga meron pa yung bulb. Kaya huwag niyong bubunutin ang kanilang mga ugat. Dahil hintayin nyo lang, tutubo yan kapag magtag-araw na naman. So napakaganda talaga mag-alaga ng ating mga caladium plant. Dahil nagko-contrast ito sa greenery ng mga halaman. Iba-iba kasi ang kulay nila. Kaya naman kung kayo ay mga beginners sa pagtatanim, pwedeng-pwede ito sa inyo. Nakakita na ba kayo ng halaman na kasing hawig ng balat ng hayop ng zebra? Ito ang ating halaman na tinatawag sa scientific name niya na Guelphersia zebrina. Napakaganda ng halaman na ito. Sa common name ng halaman na ito ay tinatawag itong zebra plant. Pinangalan siya na zebrina dahil sa dark leaves at green stripe ng mga dahon nito. Kasing hawig kasi ito ng zebra markings. Tingnan nyo naman, ang zebrina itself means with stripe like a zebra. Kaya naman marami ang nauhumaling sa halaman na ito dahil sa mala velvet at stripes ng dahon nito. Dito sa Pilipinas, ito po ay ginagawang indoor or landscape na material dahil maganda ang dahon at nagko-contrast ito sa greenery ng inyong garden. Dahil cultivated din ang mga halaman na ganito. Pero ito po ay native to the Brazil o sa bansang Brazil. Doon ito tumutubo o doon sila nagmula. Kung meron kayong mga alagang aso o pusa at gusto nyong maghalaman o magtanim din ng mga halaman, itong mga kalateya natin ng mga zebrina ay perfect na perfect sa inyo dahil ito ay non-toxic to animal and sa atin. Kaya naman, perfect na perfect ito for beginners na din. Karamihan kasi ng mga species ng mga kalateya ay hindi po siya toxic. Kaya naman, pinansagan ito na friendly houseplant o indoor plant. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang pag-aalaga ng ating mga houseplant, ang mga Calathea zebrina. Alam nyo ba, when it comes to sunlight, sensitive ito sa sun exposure. So gusto nila yung indirect sunlight lang o nasa lilim lang, mga gilid ng puno, kahalumigmigan. So gustong-gusto nila yun. Kasi nga sobrang nipis ng mga Calathea plant natin. So ito yung type ng Calathea na ayaw nilang sun exposure. Masusunog ang mga dahon nito. So ingat-ingat lang sa pag-aalaga dito. Kaya naman, be careful dahil sensitive ito sa sunlight. When it comes to watering naman, diligan nyo ito kapag dry na yung soil dahil gusto nila yung dilig at saka spray sa kanang mga dahon. Sa soil requirements naman mga ka-jungle, gusto nila yung soil nila ay moist. Ibig sabihin, hindi po siya yung soggy pero moist. Alam nyo ba, yung mga dahon nito ay prone sa caterpillar. So dinadapuan ito ng mga caterpillar. Tendency, ito po, tingnan nyo naman, meron na tayong dahon na kinain ng mga caterpillar dito. So, titignan nyo na lang, tanggalin nyo lang yung caterpillar. Huwag nyo lang patayin yung caterpillar. Ilagay nyo lang sa ibang mga halaman o mga damo kasi ito, dapuin talaga ng caterpillar ang mga ganitong halaman. So, mauubos yung dahon ng Calathea ninyo kapag marami kayong caterpillar na makita dito. So, tanggalin nyo na lang. Kung gusto nyo maparami ang inyong mga Calathea zebrina, ang tamang paraan ng pagpaparami dito ay division method. So, hindi po siya water propagation. Bawal po yun kasi hindi mabubuhay ang inyong mga Calathea. So, division lang. For example, right now, makikita nyo yung halaman na ito. So, yun mga ka-jungle, pwede mo nang i-divide yan kasi dalawa yung suloy. So, yan po yung pagpapropagate o pagpaparami. Sa karagdagan mga ka-jungle, alam nyo ba, tinatawag din ito na prayer plant dahil tuwing alas 6 ng hapon ay parang nagpipray sila, tumitiklop ang mga ganitong halaman. Mahirap talaga alagaan ang mga ganitong halaman ng mga Calathea dahil uncommon ang halaman na ito at cultivated dito sa Pilipinas.
Pero kung i-give mo ang best sa pag-aalaga dito, ay magla-love back din sila sa'yo. So sabi nila, itong halaman na ito ay nakakalason. Pero hindi nyo ba alam na napakaganda itong i-collect sa ating mga tahanan dahil ang ganda-ganda ng mga dahon nito. Ito lang naman ang common name na dumb cane o sa scientific name niya na Dieffenbachia. Alam nyo ba mga ka-jungle, itong hawak kong halaman na ito ay isang variety ng Dieffenbachia na tinatawag na tropical Marian. Itong ating mga Dieffenbachia na ito ay native to tropical region of the America and Central and South America and the Caribbean island. Pero dito sa Pilipinas, marami din ang nagpaparami dito dahil cultivated na siya. Marami sa kababayan natin na hindi alam ang pangalan ng halaman na ito. Ito lang naman ay dumb cane sa common name niya. Ang dumb cane ay nagmula sa poisonous sap that can cause temporary speechlessness kapag ito ay makain. So, very delikado itong mga ka-jungle kapag ito ay makain. Kasi madadump kayo, hindi kayo makakapagsalita kapag kainin nyo ang dahon nito. Kaya naman ingat-ingat lang sa halaman na ito. So pag-usapan naman natin kung paano alagaan itong ating mga dumb cane o Dieffenbachia. Since ang ating mga tropical Marian o dumb cane Dieffenbachia ay isang tropical plant, gusto nila yung kahalumigmigan, yung malamig na klima, pero medyo mainit. So, gusto nila yung nasa ilalim sila ng mga puno. Kung nasa indoor naman, malapit sa bintana na may hangin. When it comes to watering naman, simple lang. You can water this plant if the soil is dry, or you can do a method with MMLL. More light, more watering. Less light, less watering. So, pagpaparami naman dito, ingat-ingat lang. Mag-gloves lang kayo kapag magkakat kayo ng mga cuttings ng ating mga Dieffenbachia para hindi kayo matoxic. Kaya naman mga ka-jungle, kung nais nyong mag-alaga ng mga dumb cane o Dieffenbachia, ilayo lamang po ito sa mga bata o di kaya ilayo sa mga for babies ninyo dahil ito po ay toxic plant. Hindi naman talaga problema ang mga halaman ng mga toxic na mga ganito. So, depende na lang sa pag-iingat natin dahil wala itong ganti kapag ito ay makasakit sa atin. Walang tatalo sa halaman na ito. Ito lang naman ang pinaka-popular na indoor plant na tinatawag sa scientific name niya na Monstera deliciosa o sa common name niya na Swiss cheese plant. Sa Tagalog word, tinatawag ito na lukmoy-lukmoy o tampin banal dahil sa mga dahon na mga butas-butas nito. Sa sobrang ganda pagmasdan ng halaman na ito, nung kasagsagan ng pandemic noong 2021 ay pinaguguluhan ng halaman na ito. Yung iba nga, bumibili ng mga tibatib o native dito sa Pilipinas. Akala nila Monstera deliciosa. Yung pala, ay yung nakukuha nila, yung Epeprinum pinatum. Ang mga Epeprinum pinatum ay native dito sa Pilipinas. Pero itong Monstera deliciosa ay native sa South Mexico o sa Panama. Kapag umabot ito ng 10 taon, ay bumubunga ang mga halaman ng mga Monstera deliciosa. At hindi nila alam na ang bunga nito ay nakakain. Mga ka-jungle, pansinin nyo ang kanyang mga dahon nito habang nagiging matured ang halaman na ito. Dumadami ang kanyang fenestration o mga butas-butas. May dahilan ito kung bakit nagiging ganyan ang kanilang mga dahon para kapag may bagyo, hindi nasisira para labas-pasok lang ang hangin. Pag-usapan naman natin ang care tips sa pag-aalaga ng ating mga Monstera deliciosa. Kung meron kayong mga Monstera deliciosa, mas maganda kung nasa indoor lang ang ating mga Monstera deliciosa since hindi sila native dito sa Pilipinas. Ang pag-aalaga dito ay todo care talaga. Pero ako naman, nandito naman sila sa outdoor at nasa gilid ng pader at nakakasilong naman sila sa mga puno kaya naman gustong-gusto nila dito. At kapag mainit naman ang panahon, kailangan natin i-spray ang mga dahon ng ating mga Monstera deliciosa o palagi silang diligan para hindi sila mamatay. Dahil mga sensitive ang ating mga Monstera deliciosa, hindi kagaya ng mga Epeprinum pinatum. Sa pagdidilig naman ang ating mga Monstera deliciosa, ay palagi natin silang i-check kung dry na ang kanilang soil. Kapag dry na, doon na kayo magdidilig. Kung gusto nyo naman maparami ang inyong mga Monstera deliciosa, ang magandang method ay water propagation. Ilagay nyo muna sa tubig at kapag mag-ugat, pwede mo nang i-transfer sa pot. Hindi man ito native sa atin, panatilihin pa rin natin mapag-grow itong ating mga Monstera deliciosa at ibang mga cultivated plants. At maparami din natin ang ating mga native plants dito sa Pilipinas. Kung mahilig kayo mag-landscape ng halaman, ito ang perfect na halaman na cultivated dito sa Pilipinas. Ito lang naman ang shrub na tinatawag na halaman na copperleaf o sa scientific name niya na Acala wilkesiana. Alam niyo ba na ang halaman na ito ay native sa Southwestern Pacific Island, pero dito sa Pilipinas, marami din ang tumutubo dito dahil cultivated din ng halaman na ito. Itong ating mga copperleaf plant, mga ka-jungle, ay ginagamit din sa mga landscape dahil nagko-contrast ito sa architectural design sa landscape sa bahay sa labas. Pinapaniwalaan din na swerte ang halaman na ito
dahil sa isang dahon naglalaman ito ng 7 kulay, katulad ng green, purple, yellow, orange, pink, and white, and red copper na siya ang pinanggalingan ng pangalan ng halaman na ito. So pag-usapan naman natin ang care tips ng halaman ng mga copper leaf. When it comes to sunlight, nako, gustong-gusto nito ang outdoor. So hindi siya pwedeng ilagay sa indoor dahil namamatay yung mga dahon nila at nalulusaw sila. So kailangan nasa outdoor sila. So itong mga halaman ito ay for outdoor talaga. Since ang ating mga copper leaf ay mga shrub plant, ang pagdidilig dito ay regularly. So kailangan diligan ito araw-araw para ma-maintain ang pagbulaklak nito at pagganda ng mga dahon nito. Kailangan lang i-trim ang halaman na ito para ma-maintain ang kaniyang lushness, mga ka-jungle. Ang maturity nito, mga ka-jungle, ay 1 year. So kapag tumubo ito ng malaki, syempre magbabagong dahon na naman sila. So kailangan i-trim-trim siya. Tapos kapag mamulaklak, iti-trim naman na again para mamulaklak at mag-lush na naman sila. Very common ang halaman na ito, pero nakakawala ito ng stress sa paningin dahil sobrang ganda ng mga dahon nito. Ito ang halaman na native dito sa Pilipinas. Familiar ba kayo sa halaman na ito? Ang pangalan dito sa scientific name niya ay Alocasia claypolliata. O sa native natin sa pangalan na tinatawag siya na Alocasia green-shelled dahil yung kanyang dahon ay mala-shelled yung hugis nito. So ngayon, mga ka-jungle, ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan at mapalaki ang mga dahon ng ating mga Alocasia na mga green-shelled. Pag-usapan natin yung kanyang sunlight requirements. So when it comes to sunlight, mga ka-jungle, ang gustong-gusto dito ng mga Alocasia green-shelled natin is indirect sunlight lang. So, mas maganda kung nasa ilalim siya ng mga puno kung nasa outdoor at mas maganda kung malapit sa bintana kapag nasa indoor. Ayaw nila yung full sun dahil madali masunog yung kanilang mga dahon dahil maninipis lang ang mga dahon nito. Sa pagdidilig naman ng halaman na ating mga green-shelled, so dapat hindi palaging dinidiligan itong halaman na ito. So magdidilig lang tayo kapag dry na yung kanyang soil. Katulad ngayon, dry na dry. So didiligan lang natin ng kaunti. Kapag kasi palaging dinidiligan itong ating mga Alocasia, ay na-overwater sila o nabubulok yung kanilang mga ugat. Kaya naman, hayaan nyo lang silang matuyo. Kapag tuyo na yung soil, doon na kayo magdilig. Ang ating mga Alocasia green-shelled ay na-experience ang dormancy. Ano nga ba ang dormancy? Kapag ang mga Alocasia ay hindi po niya season, ay parang nalulusaw sila, namamatay sila. Pero huwag kayong mag-alala dahil may natitirang mga bulb dito sa kanilang mga pots. So wag niyong itatapon yung mga Alocasia ninyo dahil tutubo pa din ito kapag mag-blooming season na. So ang pag-aalaga ng ating mga Alocasia green-shelled ay napakasimple lang. Dahil ito po ay native dito sa Pilipinas. Kumbaga, tumutubo talaga sila dito naturally. Kaya naman hindi mahirap alagaan ang ating mga ganitong halaman at napakaganda pa itong tignan. At since ang ating mga Alocasia naman ganito ay endangered species na to, so i-maintain lang natin na maparami ito sa gubat. So bawal talaga ito kunin. Pero since may mga collectors tayo ng mga naghahalaman, nagtatanim dito at nagpaparami. So we need to sustain and maintain para mapadami pa natin ang mga native species sa Pilipinas. So, as a plantita, as a plantito, mga ka-jungle, dapat tayo po ay vigilant and be mindful sa pagtatanim. Kita niyo tong halaman na ito, hindi ito anahaw. Isa lang naman itong tropical plant na tinatawag sa scientific name niya na Liquala grandis. Kung mamaripatin niyo ang halaman na ito, kasing hawig sila ng anahaw. Pero hindi niyo ba alam na ang anahaw ay yung kanyang scientific name ay Saribus rotundifolius. Ito naman, yung scientific name nito ay Liquala grandis. So magkaiba sila ng species. Kung i-compare natin ang anahaw at itong Liquala grandis, ang mga anahaw ay national leaf of the Philippines. So native talaga sila sa Pilipinas. Pero itong ating mga Liquala grandis ay native to the Solomon Island and Vanuatu. Ngayon ay isi-share ko sa inyo kung ano ang mga benefits ng ating mga Liquala grandis sa ating tahanan o maging sa ating mga garden. Ang mga benefits nito ay purifying houseplant, aesthetic, good for investment, dahil alam nyo ba itong mga plants na nga ganito ay pwede siyang pang landscape o pang benta dahil mabenta ito sa ating mga garden. And then pan landscaping din ang ating mga halaman ng mga Liquala grandis dahil ito po ay lumalaki. So pang outdoor talaga ang mga ganitong halaman. Pwede din po siya, mga ka-jungle, maging alternative bakod sa ating backyard kung wala pa kayong mga bakod
dahil lumalaki ang mga ganitong mga liquala grandis. And also, another benefits ng ating mga liquala grandis kapag meron tayo nito ay pang air purifying plants ang ating mga liquala grandis na naglalabas sila ng magandang oxygen sa ating kapaligiran. Alam nyo ba na may mga uses ang ating mga ganitong halaman? Unang-una, pwede itong maging food plate. Sa mga restaurant, ginagamit ito na alternative na plato para maging aesthetic ang inyong mga pagkain. At yung iba naman, ginagamit itong pang interior design sa ating mga events. So, pinapatuyo itong ating mga dahon ng liquala grandis tapos dinidesign sa gilid ng pader. Kaya naman, maganda itong pang-design sa ating interior. And then, pwede din po siyang maging alternative na pamaypay. Siyempre, di ba, sobrang ganda. Pwede siyang pamaypay. Siyempre, itong ating mga liquala grandis ay lumalaki. So, mga 21 meters ang kaya nitong ilaki ng ating mga liquala grandis. So, dapat nakalagay siya sa bandang outdoor para mas lumaki at gumanda ang ating mga liquala grandis. Ngayon naman, pag-usapan natin ang care tips o care guide ng paghahalaman ng ating mga liquala grandis. When it comes to sunlight, gusto nila yung shaded muna kapag mga maliliit pa ang ating mga liquala grandis. Huwag nyo munang ilagay sa mainit para hindi sila mabigla. Pag okay na, pwede mo na silang ilagay sa mainit dahil kayang-kaya nila i-tolerate. And then, sa pagdidilig naman nito, hindi naman sila masyadong dinidiligan kapag nasa outdoor. Pero pag nasa indoor, kailangan natin diligan ito dahil ito po ay mga palm o mga species na mga ruffle palm. Itong ating mga liquala grandis, kahit hindi na kayo mag-fertilizer nito, ay tumutubo sila naturally. So, kahit hayaan nyo lang ito, basta dinidiligan sila at may sapat na araw para tumubo ang mga ating mga liquala grandis. Hindi man ito native sa Pilipinas, pero ito ay cultivated. So, ugaliin na din natin na mapalaki, maparami ang mga ganitong halaman dahil maganda ito dito sa atin. At nakakapagbigay ito ng magandang hangin, nakakawala ito ng stress. So, let's maintain and let's grow this plant here in the Philippines and also the native species here in the Philippines, mga ka-jungle. Kung may natutunan kayo in today's video, mga ka-jungle, I hope you like and share this video. At kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan i-comment mo naman na yes. And I will see you next episode because more plant, less stress.